Executive order ni Pangulong Bongbong Marcos para sa floor price ng palay. Napapanahon na daw yan ayon naman kay Senator nagsalita lakay. Sino? Ang tahimik lang, Senator Lito-Lito Lapid-Lapid. Ha? Oo. Senator Lito-Lito Lapid-Lapid? Oo, may reaction lakay. Anong sabi ng Senator Lito-Lito Lapid-Lapid? Alamin natin kung ano ang kanyang buong pahayag tungkol dyan lakay. May himala ngayong araw ng Lunes. Senator Florante Rosales, ha? Ayan. Bossing Ricky Ileto, ha? Oo, nagsalita ang Senator Lito-Lito Lapid-Lapid. Alamin nga natin ang latest mula sa Senado. RH28, Raymond Adpaas. Kay Raymond. Elaine at Mayor, suportado ni Senador Lito Lapid si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa inilabas nitong Executive Order Number 100 Series of 2025 na naglalayong magpatupad ng floor price ng palay sa bansa. Ito sa ilalim ng Republic Act 11321 o ang sagip sa Act of 2019. Inaatasan ng mga ahensya ng gobyerno na may kaugnay na mandato na bumili ng produktong agrikultura mula sa mga accredited farmer at fisher cooperatives at enterprises. Sa ilalim ng EU number 100, titiyakin ng mga nasabing ahensya na hindi malulugi ang mga magsasaka upang na sila ay mapagbilhan sa pagitan ng minimum price at isinaalang-alang yung ibang mga factor gaya ng halaga ng production, presyo ng palay sa merkado at meron ding sapat na tubo yung mga magsasaka. Kasama din dito yung mga posibleng epekto ng kalamidad at yung pagbabago-bago ng presyo sa merkado. Para kay Lapid na siyang chairperson ng Senate Committee on Cooperatives, napapanahon ang mabilis na aksyon ng Pangulo dahil matutugunan nito ang kahilingan ng mga magsasaka at mangingisda na labis ang paghihirap dahil sa sobrang importasyon at smuggling. Matatanda na iniulat sa Nueva Ecija at ganoon din sa Pampanga, Bicol at sa Nueva Ecija na bumaba hanggang 8 pesos hanggang 14 pesos lamang ang kada farm gate price ng bawat palay. Ito ay sa kabila ng hirap na at sakripisyo na kanilang dinaranas na dahil sa napakataas na presyo ng pataba, pestisidyo at iba pang mga gastusin. Ito si Raymond. Raymond at Mayor. Sa mga nag-declare na ng kanilang SALN na senador, sino ang pinakamayaman? Ayun, nabanggit nyo na, Mayor, si Senator Rafi Tulfo, ang billionaire dito sa Senate. Siya lang ba ang bilyonaryo? Si Senator Ping, yung nabanggit kanina, ay umakyat sa 244 million. Pareho sila ni Senator Robin Padilla ng idiniklarang asset itong kanilang pinakahuling SALN. Si Senator Tito Sen, wala bang billion yun sa kanya? Wala nga yatang 100 eh. Yung kanyang declared asset. Or meron man pero hindi abot ng billion, wala pang umaabot ng ganong kalaki. Ang pinakamalaki nakita ko dito ay malibang kay Senator Rafi, yan sila Senator Ping at Senator Robin. So far yung mga naglalabas ng SALN na tag 244 million na, Mayor. Yung mga may flood control project. Wala pa ba? Ba't bigla ka natawa? Ito, Senator, isa yata sa pinakamalitang SALN, Senator Risa. Tinitingnan ko kasi parang nasa 18 million lang siya eh. Talaga? Si Senator Risa. Si Tito Sen pala, lakay Raymond, tsaka lakay nasa 188.868 million lang siya. Ilan? 188 million lang ang kanyang tama. assets lakay na dineclare. Ayan na. So, si Senator Joel Villanueva? Hindi ko pa nakita, Mayor, yung ganyang SALN. Senator... Kung meron siyang inilabas. Senator Cheese? Wala pa. Kasi wala pa. Itong estilo dito, Mayor, kailangan mong notaryo pa pag request ka dito. Kailangan. Baka pag wala notaryo yan. Hindi, i-re-report mo naman eh. Di ba sabi ni Ombudsman na Boying, ayan, pagka magre-request ng SALN, sabihin ko anong purpose. O
public consumption. Ayan, ire-report sa media, sa DZRH. So, di ba pwede 'yon? Yan na nga. At titingnan nga namin yung mga, kasi yung mga may mga nauna dito, hindi pa na sila nabibigyan eh. Kaya, pero kaya umaasa na lang kami doon sa mga personal na inilalabas kasi kumbaga wala nang question na baka sasabihin na naman na gawa-gawa. Mas mabuting kasi, 'di ba, kailangan pag nilabas kasi yung SALN, Mayor, redacted naman na, tinanggal na yung mga sensitive information para kung ano lang yung nandoon, gaya nung ginawa nila Senator Ping, nila Tito Sen, tinanggal na nila yung mga address at kung ano-ano pa. Basta kumbaga summary na lang ang yung nilalabas na yun ang nilalaman. At meron na rin paliwanag. Maganda nga doon kay Senator Ping, Mayor, dahil from less than 100 million, biglang naging 244. Nung nawala daw siya, nagnegosyo ng trading. Kaya lumaki yung kanyang SALN. Yung mga ganon. Mas maigi na galing sa kanila, wala nang room for interpretation kung saan kinita yung saan nang galing yung itinaas ng kanilang SALN. Ayan. Okay nga rin. So anong ganap ngayon sa Senado, Raymond? Ngayong araw na Lunes, anong meron dyan? Ngayon ay last day ng committee hearing ng sa Finance Committee. Tatapusin ngayong umaga yung budget ni Secretary Vince Dizon ng DPWH. Dahil hindi pa yan tapos. Kasi kung parang may mga ipinasusumiti sa komite ng mga dokumento para daw matuloy yung budget, pero kung hindi daw ma-submit within today yung mga kinakailangang mga dokumento, ay baka mababawasan pa ng more than 200 billion. Wow. Ang budget ng parang 248 yung narinig kong billion? Hindi maididepensa ito ng DPWH. So parang cut into half na. Wow. Kasi from 800 billion plus, naging 600 billion plus na. So babawasan pa ng another 200 billion yun kung hindi daw makapagbigay ng kaukulang paliwanag itong DPWH doon sa mga project for 2026. At nangako naman Secretary Vince Dizon na within today ay may sasubmit na nila at mapatunayan na kaya nilang gawin yung natitira pa para lang manatili doon sa 600 plus billion budget ng DPWH. Mamayang hapon, nakaschedule yung Public Attorney's Office dahil nung nakaraan wala si PAO Chair Persida Acosta dahil mukhang may biyahe siya sa abroad at hindi naman daw kasi kinikilala na yung ipadadala dito pag budget hearing ay yung deputy lamang. Kaya kailangan siyang magpunta dito ng personal sumamayang hapon. By the way, banggitin ko din lang yung pinakahuling statement, Mayor at Elaine, ni Senator Ping Lacson, na kung siya daw ay ma-re-elect as chairman ng Blue Ribbon Committee sa November 10, November 14 ay magsasagawa sila ng isang hearing, Biyernes yun. At dito magpipresenta siya ng isang credible witness tungkol sa flood control project at hahanapin muli nila si Sergeant Orly Gutesa para pabalikin sa Blue Ribbon Committee at bigyang linaw at ng karagdagang depensa yung kanyang naging statement na nag-aakusa ng kung sino-sino dito sa Senate Blue Ribbon Committee, Mayor. So, yan yung pinakauling statement galing kay Senator Ping Lacson, Mayor at Elaine. Ayan. Okay nga, Ronda. Teka muna, yung bang chairman ng Blue Ribbon, ina-elect ba yun o ina-appoint ng Senate President, Raymond? Di ba majority yan? Di ba ina-appoint lang ng Senate President yan? Ang term na ginagamit nila, Mayor, is elected by kasi i-announce sa plenary yan. Kumbaga, kung merong tumutol, ay yun magbobotohan. Pero kung wala, ay kumbaga majority na pinaboran siya. So, ibig sabihin, elected by the majority members of the Senate. At hindi lang ng majority, pati na rin yung kumbaga minority ay kasama din sa nag-elect sa kanya. Kumbaga sa ayaw at sa gusto nila, majority din naman talaga, ay siyang nasusunod. So kumbaga elected by the Senate as plenary, maliban at hindi lang personal na ina-appoint. Though of course, may preference yung Senate President, pero kailangan pagbotohan in plenary, Mayor. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond, mula sa Senado.
Mula sa Senado na nauuso ngayon ang trick or treat sa mga bata. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sigaw.